Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang pagre-rekomenda ni Chin Zuan sa ating bida na mag-aral sa Black Hawk Academy. At ngayon naman subaybayan natin ang panibagong hamon sa buhay ng ating bida. Nag-teleport ang ating bida sa Steel Armor Shelter at umalis ng palihim sa gitna ng gabi upang hindi siya mapansin ng gang ni Son of Heaven. Bitbit ang kanyang mga supply, pinili ng ating bida ang mga daan na hindi matao at nagmarcha patungo sa madilim na lawa. Ang iba ay nakikita ang swamp bilang impyerno, ngunit ito ay paraiso sa ating bida na may beast soul ng Purple Winged Dragon. Tinawag ng ating bida ang Black Beetle at Purple Winged Dragon Beast Soul pagkatapos niyang mahanap ang isang lugar na walang tao. Suot ang kanyang gintong baluti at lila na pakpak, muling sinuri ng ating bida ang kanyang kagamitan bago pumunta sa madilim na lawa. Sa latian, maraming mapanganib na mga hayop at insekto. Nakita ng ating bida ang isang mutidong nilalang pagkatapos lumipad ng wala pang isang araw. Ito ay isang nakakatakot na polaka na kasing laki ng isang truck at 3 paa na nakaluhod sa putik at naglalabas ng berdeng gas. Wala talagang interes ang ating bida dito. Kahit napatayin niya ang bagay na ito, napakalaki nito para mailabas niya ang karne nito. At aabutin siya ng ilang buwan para matapos ang pagkain ng karne na hindi sulit para sa ilang mutant geno points. Talagang ito ay isang paraiso. Matapos lumipad ng mahigit 2 oras, nakita ng ating bida ang isa pang mutant na nilalang. Napapalibutan ng isang grupo ng mga itim at puting ahas, isang dugong pulang hari ng ahas ang lumalangoy sa mga tambo. Hindi lumapit ang ating bida dito kundi lumutang sa hangin, pinapalipad ang kanyang napakalaking mga pakpak. Hindi man lang napansin ng mga ahas ang kanyang presensya. Hinugot ng ating bida ang isang sniper arrow mula sa quiver, ipinasok ang isang sinulid sa butas sa nock, inihanda ang palaso at tinutok ito sa isang talampakang mahahabang hari ng ahas. Bigla, pinaikit ng ating bida ang kanyang mga mata at ang sniper arrow ay lumipad na parang kidlat. Ang hari ng ahas na kulay dugong pula ay kasalukuyang bumubuka ang bibig, handang lunukin ng isang nilalang na parang daga. Noong binuksan nito ang kanyang bibig, isang itim na anino ang biglang nawala doon at pumasok sa kanyang tiyan at tumagos ito sa tiyan ng ahas. Biglang umikot ang katawan ng hari ng ahas sa sakit, humihiyaw ng desperado. Ang mga itim at puting ahas na nakapaligid dito ay nagwala, ngunit hindi nila matukoy kung nasaan ang kaaway. Ang hari ng ahas ay malubhang dumudugo sa kanyang butas na tiyan at tumigil sa pakikibaka pagkatapos ng ilang sandali. Pinatay ang mutant Ghost Tooth Snake King. Walang nakuha na Beast Soul. Kumain ng laman nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 mutant geno points ng random. Ang kahangahangang boses ay umalangaw-ngaw sa isip ng ating bida. Masiglang hinailan niya ang sinulid at hinatak ang katawan ng hari ng ahas na may ngipin ng multo pataas sa hangin. Ang sinulid na iyon ay hindi gaanong mas makapal kaysa sa buhok, ngunit bilang isang high-tech na produkto, ito ay napakalakas at kayang magdala ng higit sa 1 tonelada. Ang hari ng ahas na may ngiping parang multo na ito ay tumitimbang lamang ng ilang dosenang libra at madali niya itong nahila pataas. Nakahanap ang ating bida ng ligtas na lugar, kumuha ng ilang sanga at nagliyab ng apoy. Pinakuluan ng isang palayok ng tubig, inihulog niya ang ilang piraso ng laman ng hari ng ahas sa tubig at niluto ng dahan-dahan. Ang ahas ay hindi masyadong malaki. Matapos itong pakuluan ng mabuti, mga 2 mangkok na lang ng sabaw ang natira. Ibinuhos ni Han Senador ang mga ito mula sa kaldero at nilantakan ang karne. Nakain ang laman ng hari ng ahas na may ngipin ng multo. Nakakuha ng isang mutant geno point. Pagkatapos uminom ng sabaw, nakakuha ang ating bida ng isa pang mutant geno point. Pinatuyo ng ating bida ang natitirang laman ng ahas at ginawa itong mga karne ng jerky upang dalhin kasama niya. Bagaman hindi masyadong malaki ang ahas, hindi niya ito natapos ng sabay-sabay, kaya naging rasyon niya ito sa larangan. Meow! Si Meowth ay kinakagat ang isang piraso ng pinatuyong karne ng ahas, na hindi sapat para sa pusa, dahil umuungol ulit ang pusa sa ating bida matapos itong kumain, pinapahid ang malambot na katawan nito sa kanya. Kinuha ng ating bida si Meowth pabalik. Ang hindi mapigil ang gana nito ay magdudulot sa kanya na lumunin ang buong ahas. Patuloy na lumilipad sa loob ng latian, tinitingnan ang iba't ibang mapanganib na mga hayop at insekto sa ibaba, lalong naging masaya ang ating bida. Ang lugar ay puno ng mga kayamanan, karaniwang madali lang makahanap ng mga mutant na nilalang sa mga lugar na hindi kayang abutin ng tao. Sa ika-5 araw mula nang pumasok ang ating bida sa madilim na lawa, sa wakas ay pinalad siya. Sa isang hindi gaanong malaking lawa, napakalinaw ng tubig na makikita ang ilalim ng lawa sa ilalim ng araw. Ang lawa ay mga 3 hanggang 6 na talampakan lamang ang lalim.
Sa lawa, nakita ng ating bida ang mga grupo ng malalaking pilak na isda, bawat isa ay mga isang talampakan ng haba, na may tinek na dorsal na palikpik mula ulo hanggang buntot. At sa mga grupo ng mga pilak na isda, paminsan-minsan ay may isa o dalawang gintong isda, kumikislap ang kanilang gintong kaliskis sa ilalim ng araw. Ang ating bida ay sobrang nasasabik na halos tumalon siya. Mayroong 7 o 8 gintong isda sa lawa at lahat sila ay mga mutant na nilalang. Haha, ang madilim na lawa ay tunay na aking paraiso. Kinuha ng ating bida ang Doomsday mula sa kanyang likod, naglagay ng sniper arrow, at pinaputok ito sa isang gintong isda sa tubig. Ang sniper arrow ay tumama sa tubig sa likod ng gintong isda. Sa isang tunog ng kalansing, lumihis ang palaso, na nag-iwan lamang ng puting marka sa gintong kaliskis, na hindi man lang napinsala. Mabilis na hinaila ng ating bida pabalik ang sniper arrow gamit ang sinulid na ikinakabit niya rito. Ang gintong isda na inaatake ay nagmadaling tumakbo sa lawa. Nang hindi matagpuan ang kaaway, pinatay nito ang ilang pilak na isda. Nakunat ang noo ng ating bida dahil hindi niya inaasahan na kahit ang mga palaso na may 5% Z-Steel ay hindi makakapasok sa mga kaliskis ng gintong isda. Isinasaalang-alang ang laki ng gintong isda, tiyak na makakakain ang ating bida ng isang buong isda bawat araw. Sa dami ng mga isda dito, ito ang perpektong pagkakataon para madagdagan ang kanyang mutant geno points. Kailangan ko ng magandang palasok, isang Beast Soul Arrow, inis na sabi ng ating bida kung mayroon siyang Beast Soul Arrow ngayon, maaari niyang patayin ang lahat ng mga gintong isdang ito sa loob ng maikling panahon. Ang ating bida ay lumulutang sa ibabaw ng lawa at maingat na pinagmamasdan ang mga gintong isda. Pagkalipas ng ilang sandali, kumislap ang kanyang mga mata. Lumipad siya upang putulin ang isang mahabang sanga at hinampes ito sa tubig. Ang mga nababahalang pilak at gintong isda ay nagsimulang lumangoy sa lahat ng direksyon ng mabilis. Ang ating bida ay labis na natuwa. Dahil masyadong matigas ang kanilang dorsal fin, halos hindi makabelang ang mga isdang ito. Kaya naman, kahit na mataas ang kanilang bilis, halos hindi sila makapagbago ng direksyon o makatalon. Ang ating bida ay labis na natuwa dahil maaari na siyang lumapit sa lawa at hindi na kailangang mag-alala na atakihin siya ng mga isda. Ang mga palaso ng Z-Steel ay hindi makakasakit sa isda, ngunit mayroon siyang katana na mas matalas kaysa sa mga palaso ng Z-Steel. Kung malapit siya sa isang isda, malamang na mapapatay niya ito gamit ang katana. Ang katana ay 4 na talampakan ng haba at itinuturing na maikling sandata. Kaya't pinutol ng ating bida ang isang sanga na 6 na talampakan ng haba at kasing kapal ng kanyang braso at ikinabit ang sheer katana sa isang dulo ng sanga na naging isang mahabang sibat. Ang ating bida ay lumutang malapit sa ibabaw ng lawa at nagmasid ng matagal. Nang may isang gintong isda na lumangoy sa ibabaw, mabilis na itinaga ng ating bida ang katana pababa na parang isang mangingisda na sumusundot ng isda. Ang katana ay tumagos sa mga kaliskis ng gintong isda papasok sa kanyang katawan. Ang ating bida ay labis na nagalak. Hinailan niya ang katana pabalik at lumipad pataas sa kalangitan. Sa wakas, ang katana ay nakatali sa isang sanga, kung patuloy siyang makikipaglaban sa gintong isda, baka mabali ang marupok na sanga at ayaw niyang mahulog ang katana sa lawa. Ang sugatang gintong isda ay nagmadaling lumangoy sa tubig, nasasaktan ng maraming pilak na isda sa kanyang daraanan. Di nagtagal, naubos ang lakas nito at lumutang sa ibabaw ng pabaligtad. Napatay ang mutant sawfish. Walang nakuha na beast soul. Kumain ng laman nito para makakuha ng 0 hanggang 10 mutant geno points ng random. Kinuha ng ating bida ang patay na isda at sobrang saya niya na halos napalakas ang kanyang sigaw. Nagpasya siyang kumilos habang mainit pa ang bakal at ginamit ang parehong paraan upang manghuli ng 3 mutant sawfish pa bago lumubog ang araw. Haha, 4 na mutant na nilalang sa isang araw. Ito ang aking pinagpala na lupa. Nakahanap ang ating bida ng ligtas na lugar sa tabi ng lawa at tinanggal ang lahat ng laman mula sa mutant sawfish. Niluto niya ang ilan at ginamitan ng asin ang natira upang mapanatili. Kinain ang karne ng mutant sawfish. Nakakuha ng isang mutant geno point. Masarap na isda sa kanyang bibig at kamangha-manghang balita sa kanyang tainga, ang ating bida ay sobrang saya. Meow! Si Meowth ay mabilis na umiikot sa paligid ng apoy. Sa apoy, may mga piraso ng karne ng sawfish na parang jelly. Kapag pinainit, ang langis ay lumabas mula sa isda, nag-iingay na may malakas at sariwang amoy, na nagiging sanhi ng paglalaway ng sinuman kahit mula sa malayo. Ipinagpag ng ating bida ang isang malaking piraso ng lutong sawfish kay Meowth at kumuha ng isa para sa sarili niya. Ang matabang isda ay halos natunaw sa kanyang bibig na parang gusto niyang lunokon ang kanyang dila. Ang mga mutant na nilalang ay hindi maaaring dalhin palabas ng santuwaryo ng Diyos.
Gayon din, wala siyang lakas para dalhin lahat ng Sofresh na nahuli niya mula sa madilim na lawa. Mas marami pang Sofresh sa lawa kaysa sa kanyang inaasahan. Pinatay niya ang 15 nitong mga araw. Pagkatapos kumain ng marami, hindi na tumaas ang kanyang mutant geno points mula sa pagkain ng Sofresh. Dahil hindi niya mailabas lahat, pinili niyang pakainin ito kay Meowth. Ang mga mutant geno points ko ay 31 na ngayon. Napakamasaganang biyahe. Napakamapanganib ng Dark Swamp para sa mga ordinaryong tao, kaya maraming mutant na nilalang ang nandyan. Malamang ay maabot ko pa ang maximum na mutant geno points ko sa biyahe na ito. Masaya ang ating bida at binigyan si Meowth ng isa pang piraso ng isda. Nang makita ang isa pang mutant na gintong Sofresh, pinatay ito ng ating bida sa parehong paraan. Mutant Sofresh na patay. Nakakuha ng Beast Soul ng mutant Sofresh. Kumain ng laman nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 mutant geno points ng random. Inabot ang ating bida ng ilang segundo bago niya naisip kung ano ang nangyari. Halos tumalon siya sa tuwa. Matagal ng panahon mula nang makakuha siya ng anumang kaluluwa ng halimaw at bigla na lang siyang nakakuha ngayon. Isang mutant. Hindi na makapaghintay ang ating bida na makita kung anong uri ang kaluluwa ng Sofresh. Kung ito ay isang palaso, talagang magiging kontento siya. Uri ng mutant Sofresh Beast Soul, Spear. Medyo nadismaya ang ating bida, pero sa kabuuan ay nasa sabik. Bagaman hindi ito isang palaso ng kaluluwa ng halimaw, ang sibat ay isa pa ring tanyag na uri ng sandata, lalo na ang sibat ng mutant na kaluluwa ng halimaw. Sa pagtawag sa mutant Sofresh Beast Soul, biglang nagkaroon ang ating bida ng gintong sibat sa kanyang mga kamay. Ang talim ng sibat ay 1 pulgada ang haba na may matalim na talim sa magkabilang panig. Ang sibat ay nakakatakot kahit sa itsura pa lang nito. Hinawakan ng ating bida ang sibat at naramdaman niyang mabigat ito ngunit madali gamitin. Ang matalim na dulo ng sibat ay pumutol ng isang makapal na puno sa isang simpleng paghiwa, parang nagpuputol lang siya ng tofu. Sino mang magagalit sa akin sa hinaharap ay kailangang harapin ang sibat na ito. Sinubukan ng ating bida ang sibat ng ilang sandali, at hindi niya ito inilagay hanggang nagpawis siya sa kanyang noo. Isang mutant beast soul weapon ang nakuha niya sa kanyang paglalakbay sa Dark Swamp. Ang sibat na ito ay sapat na upang gawing mayaman ang isang karaniwang sambahayan. Bagaman marami na siyang nakuha, hindi pa rin naaabot ng ating bida ang kanyang pangunahing layunin na makuha ang kinakailangang mutant beast soul arrow. Kaya, dinala niya ang natitirang mga jerky at muling lumipad sa madilim na lawa. Sa wakas, nakahanap ang ating bida ng malinis na tubig. Matapos punan ang kanyang supply ng tubig, gumawa siya ng isang palayok ng sabaw ng isda at nagdagdag ng karne ng hari ng ahas dito. Hindi nagtagal at kumalat ang amoy nito sa lahat ng dako. Hindi natatakot ang ating bida na makaakit ng mga nakakalaso na halimaw dahil suot na niya ang Black Beetle armor mula nang pumasok siya sa Dark Swamp. Nang halos handa na ang sabaw, naghahanda ang ating bida na tamasahin ito kasama si Meowth. Bigla siyang nakarinig ng tawag ng ibon na sinundan ng sipol. Isang malaking itim na ibon ang bumaba mula sa langit, ang mga pakpak nito ay ilang dosenang talampakan ang haba at ang mga kuko ay kasing talim ng mga pang-akit na metal. Nabigla ang ating bida, "Shit, hindi ba sinabi sa poster na walang mga advance na lumilipad na nilalang sa Dark Swamp?" Sa itsura nito, mukhang mutant na nilalang ito. Humakbang ang ating bida pabalik at nakita ang malaking ibon na lumapag malapit sa apoy. Nang tumayo ito sa lupa, mas mataas ito kaysa ulo ng elepante. Ang kumikislap na madilim na mga mata ng ibon ay nagbigay dito ng isang marangal na hitsura. Pagkatapos lumapag ng ibon, may isang binatang nakasuot ng itim na tumalon mula sa likod ng ibon at tumingin sa karne sa palayok, "Bata, bibilhin ko ang karne mo." Naglakad siyang mayabang at inihagis ang isang piraso ng hilaw na karne na mukhang binti ng baka sa lupa at sinabi, "Maswerteng araw mo, bata." Ito ang hita ng isang mutant na may lasong pangil na halimaw. Matapos sabihin iyon, inabot ng binatang nakasuot ng itim ang mabangong isda at karne ng ahas sa palayok. "Hindi ako makikipagpalitan sa iyo," kunot noong sabi ng ating bida. Ang binatang nakasuot ng itim ay kumakain ng isang piraso ng isda ng mabilis. Nang malapit na siyang kutsain ng ating bida sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya na nag-aalok siya ng karne ng isang mutant na nilalang, narinig niya ang boses na nagsasabing nakakuha siya ng isang mutant geno point. Paano nangyari ito? Biglang napalunok siya. Nagdagdag ito ng isang mutant geno point sa isang maliit na piraso ng karne. Si Luweinan ay sawa na sa pagkain ng karne ng halimaw na may makamandag na mga pangil nitong mga araw na ito.
Sa pag-asa sa kanyang mutant iron-feathered bird beast soul, lumipad siya sa Dark Swamp upang manghuli ng mga mutant na nilalang at tanging isang poisonous cloud beast lamang ang napatay niya sa loob ng ilang araw. Ang halimaw na ito ay mas malaki pa sa isang baka, at kinakain na niya ang laman nito ng mahigit kalahating buwan at may natira pang hita. Nakakuha lamang siya ng 5 mutant geno points mula dito hanggang ngayon. Katatapos lang, nakakuha na siya ng isang mutant geno point sa pamamagitan ng pagkain ng isang piraso ng karne mula sa palayok. Bigla niyang naintindihan kung bakit ayaw makipagpalit ng ating bida, bagaman pareho silang mutant na nilalang, ang hita na hawak niya ay mas mababa ang halaga kumpara sa laman na nasa palayok ng ating bida. Tumingin si Luweinan sa palayok ng karne ng sabik at pagkatapos ay tumingin sa ating bida. May hawak na kutsilyo, humuni siya. Ang ibon na may balahibong bakal ay pinalipad ang mga pakpak nito at lumipad sa ibabaw ng kanyang ulo. Gusto mo bang makipagpalitan, o hayaan mo akong bugbugin ka bago ko kainin ang mga gamit mo? Handang-handa na si Luweinan na kumain at tumakas. Walang tao sa madilim na lawa at wala ring makakaalam kung papatayin niya ang ating bida. Dahil mayroon siyang bakal pinong ibong pangsakay, wala nang makakatapat sa kanya dito. Umalis ka, tahimik na sinabi ng ating bida. Ikaw ang humiling nito, sigaw ni Luweinan na nahihiya at hinampas ang kanyang kutsilyo sa ating bida. Bagaman nakuha niya ang beast soul ng mutant iron-feathered bird, tila wala siyang parehong swerte sa beast soul weapons, ang kanyang kutsilyo ay may 5% Z-steel. Ang ating bida ay nakasuot ng sacred blood armor kaya hindi siya natatakot sa ganitong uri ng sandata. Hindi pa nga siya nagbago ng anyo sa madugong mamamatay tao, kundi tinawag lang ang kanyang mutant sophish spear at ginamit ito laban sa kutsilyo ni Lo. Crack! Ang pangil ng sophish ay pinutol ang kutsilyo na parang gawa ito sa tofu at patuloy na sinaksak si Lo. She asterisk T. Pinaikot niya ang kanyang mga paa tulad ng ahas at bahagya siyang nakaligtas sa atake ng ating bida. Walang patid, mabilis na tumakbo pabalik si Luweinan gamit ang kakaibang ngunit maayos na mga posisyon ng katawan. Maraming sunod-sunod na saksak ngunit hindi tinamaan ng ating bida at mabilis na tumalon si Lo sa likod ng kanyang ibong sasakyan at lumipad sa himpapawid. Anong lakas ng loob mong hamanin ako? Patayin na lang kita, sabi ni Luweinan nang may tagumpay, kinuha ang kanyang pana at palaso upang barilin ang ating bida na nasa lupa. Biglang lumabas ang mga pakpak mula sa likod ng ating bida at siya'y lumipad sa ere ng mas mataas at mas mabilis kaysa sa ibong may balahibong bakal. Shit! Luweinan ay naguluhan. Paano niya malalaman na kayang lumipad ng taong ito at mayroon pang mga pakpak imbes na isang kabayo? Sa hindi namamalayan, inutusan ni Luweinan ang ibong may balahibong bakal na lumipad ng mas mataas. Kahit na mutant beast soul wings ang mayroon ng ating bida, hindi siya makakalipad ng masyadong mabilis o masyadong mataas. Dapat na kayang alisin siya ng ibong may bakal na balahibo. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ni Luweinan na mali siya, ang kanyang kaaway ay hindi lamang makalipad ng napakataas, kundi pati na rin napakabilis, nahahabol siya sa isang kisap mata. Sino itong halimaw na ito? Ang mga pakpak niya ba ay hindi mula sa banal na dugo? Halos mapaiyak si Luweinan. Hindi niya inaasahan na magiging kasing lakas ng kanyang kalaban. Sa kanyang mga pakpak at gintong baluti at sibat, ang ating bida ay mukhang mas anghel kaysa tao. Nang maabutin ng ating bida si Luweinan, tinukod niya ang sibat sa kanya. Ang gusto lang ni Lu ay banggain ang kanyang ulo sa pader. Bakit ba naman niya sinubukang tumakas sa likod ng ibong may balahibong bakal? Ngayon, hindi na niya magamit ang mga posisyon ng kanyang katawan. Nakasakay sa ibon, wala siyang matatagwan. Kung gumalaw siya, mahuhulog siya. Swoosh! Ang sibat ay tumusok sa puwit ni Luweinan, nag-iwan ng mahabang sugat, hindi tinihil ng malambot na baluti ni Lo ang talim ng sibat. Kapatid! Kapatid! Kalma lang. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan lang. Sigaw ni Luweinan ng mabilisan. Hindi siya pinansin ng ating bida at muling sinaksak siya na nagdulot ng symmetrical na sugat sa kabilang bahagi ng kanyang puwit. Dumadaloy ang dugo mula sa mga sugat. Kuya, tiyuhin, nagkamali ako. Tumigil ka sa pagdaga o mamamatay ako. Sumusuko ako, sigaw ni Luweinan habang nagmamakaawa ng awa. Hindi siya pinansin ng ating bida at patuloy na tinutusok. Nakita ni Luweinan ang nakakatakot at kumikislap na gintong sibat at sumigaw, kapatid, pakibagalan naman. Pareho tayong lalaki. Wala kang makukuha kung papatayin mo ako. Makikita mo, mayroon akong lumilipad na kabayo na magiging kapakipakinabang sa iyo kung kailangan mo akong magpatakbo ng ilang mga gawain para sa iyo. Ouch! Si Luweinan ay muling sinaksak at ang kanyang mukha ay namutla. Sobrang dumadaloy ang kanyang dugo at mamamatay na siya sa lalong madaling panahon.
Tumingin siya sa kanyang sarili at nakita niyang nakasuot siya ng itim mula ulo hanggang paa. Inabot ni Lo ang kanyang mga damit at pinunit ang kanyang puting pang-ibaba na may mantsa ng dugo. Iwinawagayway niya ang kanyang puting pang-ibaba sa isang kamay, sumigaw siya, "Kuya, huwag kang magpanggap. Sumusuko ako. Maaari tayong mag-usap. Totoo ba na mayroon tayong patakaran sa alyansa na magbigay ng magandang pagtrato sa mga bihag?" Tahimik ang ating bida sa buong panahon. Akala ni Luwena na hindi siya naririnig ng ating bida dahil sobrang lakas ng hangin habang lumilipad. Kaya naisip niya ang pandaigdigang paraan ng pagsuko, ang pagwagayway ng puting bandila. Nakita ng ating bida si Luwena na iwinawagayway ang kanyang punit-punit na salawal at muntik na siyang napatawa ng malakas. Lumipad pabalik, pinigilan niya ang kanyang pagtawa at nag-utos. Biglang natuwa si Luwenan at agad na inutusan ng mutant na ibon na may mga balahibong bakal na bumalik sa lugar kung saan niya nakilala ang ating bida. Nang bumalik sila sa lugar kung saan ginawa ang apoy, nandoon pa rin ang palayok ng karne. Nahulog si Luwenan sa lupa at sumigaw habang hinahawakan ang mga sugat sa kanyang puwit. "Kaya, sabihin mo sa akin, paano mo ako babayaran para sa aking pagkawala?" Ngumiti ang ating bida at tumingin kay Luwenan na nakatikip ang puwit gamit ang dalawang kamay. Biglang tumigas ang mukha ni Luwenan, "Kapatid, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo, maliban sa ibong may bakal na balahibo na ito. Pumili ka na lang." Nagpatawag siya ng ilang beast souls at malungkot na sinabi, "Ito na lang ang meron ako. Patawarin mo ako." Tiningnan ng ating bida ang 7 o 8 kaluluwa ng hayop na tinawag ni Luwenan at mayroong pang isang mutant na kaluluwa ng hayop. Alam niyang tiyak na nagtatago si Lo. Pero dahil si Lo ay tumawag ng isang mutant beast soul, nangangahulugan ito na nais niyang ibigay ang mutant beast soul kapalit ng kanyang buhay. Kasabay nito, ginagamit niya ang kaluluwa ng halimaw na ito upang tanggihan ang kahilingan ng ating bida para sa ibong may balahibong bakal bago pa man ito humiling. Umaasa siya sa ibon para makaligtas dito at hindi niya ito isusuko kahit kailan. Yung kaluluwa ng mutant na hayop. "At ikaw, bago ako umalis sa madilim na lawa, kailangan mong sumunod sa utos ko." Iniisip ng ating bida na maaaring magamit ang batang ito, at ayaw din ng ating bida na mag-isa itong maglakbay. Kung mauna si Lu sa kagubatan at patayin ang mga mutant black stingers, mabibigo ang pangunahing layunin ng ating bida sa paglalakbay na ito. "Kailan ka dumating sa Dark Swamp?" Tanong ng ating bida kay Luwenan. Si Luwenan ay naging napaka-aktibo at sinabi sa ating bida ang lahat ng alam niya. "Sa loob ng isang buwan na nanatili ka sa madilim na lawa, nakita mo ba ang isang gubat kung saan ang mga puno ay napakataas ngunit hindi masyado ang dami, at sa ilalim ng mga puno ay may mga bulaklak?" Tanong ng ating bida. Tuldok-tuldok-tuldok panipi. Nag-isip si Luwenan at pagkatapos ay umiling, "Hindi ko pa nakita ang ganitong lugar. Sa tingin ko, wala namang matataas na puno sa madilim na lawa." Hindi alam kung totoo ang sinabi ni Luwenan, hindi na nagtanong pa ang ating bida. Nagpahinga siya sandali, at muling naglakbay kasama si Lo pagkagabi. Ang mga sugat ni Luwenan sa puwit ay hindi pa rin gumagaling. Sa kabutihang palad, mayroon siyang lumilipad na kabayo, kaya okay lang siya. Marahil ay dumating na ang swerte. Sa pagtatapos ng araw, nang nagrereklamo si Lo na wala silang nakita ni isang mutant na nilalang buong araw, nakita ng ating bida ang isang itim na putakti na kasing laki ng kamao sa damuhan. Black Stinger. Nagulat ang ating bida at mabilis na gumawa ng signal kay Luwena na manahimik at obserbahan ang hornet mula dito. "Watch the poisonous hornet. Do not disturb it, and do not let it leave your sight," sabi ng ating bida at lumipad sa kalangitan upang tumingin sa paligid dahil madalas na mahamog sa madilim na lawa. Wala siyang nakita ni isang mataas na puno o pugad ng mga putakti sa 20 milya. Parang hindi malapit ang pugad ng itim na putakti, naisip ng ating bida habang lumilipad siya sa tabi ni Luwenan at inutusan siyang tahimik na sundan ang itim na putakti. Nahulaan ni Luwenan kung ano ang nais gawin ng ating bida, at tahimik na sinundan ng dalawa ang itim na putakti. Sa kabutihang palad, pareho silang makalipad, kaya hindi naging mahirap na makahabol sa itim na putakti. Sinundan nila ang itim na putakti at lumipad sila ng maraming milya, at nagsimula ng makakita ng mas marami pang itim na putakti. Hindi nagtagal, biglang nakita ng ating bida ang isang malaking puno na nakatayo sa latian. Sa ilalim ng canopy nito ay nakabitin ang isang malaking pugad ng itim na putakti na kasing laki ng isang hot air balloon. Mga pulutong ng mga itim na putakti ay lumilipad papasok at palabas ng pugad at may hindi bababa sa 10,000 sila, na puno ng takot ang ating bida at Luwenan. "Kapatid, hindi mo naman balak patayin lahat ng mga putakti na ito, di ba? Mukhang lahat sila ay mga primitibong nilalang.
Ang dami nila at kaya nilang lumipad. Mahirap tayong makalabas ng ligtas, sabi ni Lu Weinan habang nilulunok ang kanyang laway. Masaya ang ating bida nang makita ang mga matatayog na lumang puno at ang mga bulaklak sa lupa. Naisip niya, hindi nagsisinungaling ang poster. Talagang ang may ganitong lugar. Pagkatapos manood ng kaunti, sinabi ng ating bida kay Lu Weinan, lumayo tayo. Kinailangan ni Lu Weinan na sumunod sa ating bida. Hindi nagtagal, nakita ng ating bida ang isang higanteng puno na higit pa sa 2 beses ang taas ng iba. Ang pugad ng mga putakti sa higanteng punong ito ay kasing laki ng isang kastilyo, at may mga pulang itim na putakti na kasing laki ng isang kalapati na pumapasok at lumalabas paminsan-minsan. Tumingin si Lu Weinan sa pugad ng may pinanibik at sinabi, lahat ba ng mga pulang hornet na iyon ay mga mutant na nilalang? Ilan kaya ang mga iyon? Dapat may isang beast soul sa napakaraming mutant black stingers. Nasa sabik ang ating bida, at napagtanto niyang mahirap hawakan ang napakaraming mutant black stingers ng sabay-sabay. Ang karayom ng mutant black stinger ay dugong pula at hindi bababa sa 2 pulgada ang haba. Mukhang napakatalas din nito. Walang makakapidyo sa lason nito kapag natuklo. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga mutant na nilalang. Ayaw ng ating bida na lubos na umasa sa kanyang sacred blood armor. Kapag nabaril ang baluti, ilalagay niya sa panganib ang kanyang buhay. Kapatid Lu, oras na para subukan ang iyong katapatan. Hinampis ng ating bida si Lu Weinan sa balikat. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lu Weinan, kapatid, ayaw mo namang ipalayo ko ang mga mutant black stingers, di ba? Mamamatay ako. Huwag kang maging masyadong negatibo. Well, hindi mo naman talaga kailangang pumunta roon. Gamitin mo lang ang iyong ibong may bakal na balahibo para akitin ang kanilang atensyon at gagamitin ko ang pagkakataong iyon para sirain ang kanilang pugad. Kapag nagwala at nagkalat ang mga mutant na putakti, pwede nating patayin ang ilan sa mga nag-iisa, sabi ng ating bida na may ngiti. Sinabi ng ating bida bago pa makapagsalita si Lu Weinan, gawin mong maayos ang trabaho, at bibigyan kita ng 2 mutant hornet kapag naging matagumpay ang plano. Isipin mo yan, bata. Upang mapanatili si Lu Weinan sa tamang landas, unang ipinangako ng ating bida ang gantimpala sa kanya. Biglang nilunok ni Lu Weinan ang sagot na nasa isip niya, pinatpat ang kanyang dibdib at sinabi, karangalan kong ipagsapalaran ang lahat para sa iyo. Sabihin mo lang kung ano ang gagawin, kuya. Ikaw ang responsable sa pagdidirekta ng iyong ibong may bakal na balahibo upang tusukin ang pugad at akitin ang karamihan sa mga hornet palayo. Pero huwag hayaang lumipad masyadong mataas ang ibon. Kung hindi makasunod ang mga hornet, babalik sila sa pugad. Subukan mong panatilihin silang malayo hanggat maaari, at ako na ang bahala sa natitira, sabi ng ating bida. Lu Weinan ay nagulat na tumingin sa ating bida, kahit na maalis ko ang karamihan ng mga hornet mula sa pugad, tiyak na may ilan pa ring natitira sa loob. Ayos ka lang bang lumapit dito ng ganito? Ang pugad ng mga hornet na parang kuta ay nakakabit sa puno at hindi ito madaling ibagsak. May plano ako. Bigyan mo lang ako ng oras at huwag masyadong mabilis para hindi bumalik ang mga putakti, sabi ng ating bida ng kalmado. Basta't ang karamihan sa mga mutant black stingers ay naligaw, hindi siya natatakot sa 12 na maaaring nasa pugad pa. Susunod na, nagtago si Lu Weinan sa likod ng isang malaking bato kasama ang ating bida at inutusan ang kanyang ibong may balahibong bakal na kunin ang isang malaking bato gamit ang mga kuko nito at lumipad sa itaas ng pugad. Bang! Ipinagpag ng ibon na may bakal na balahibo ang bato sa pugad at ang 3 talampakang mahabang bato ay gumawa ng malaking butas sa pugad. Sa isang maingay na tunog, ang mga mutant na itim na pangil ay nagmadaling lumabas mula sa pugad patungo sa ibon na may bakal na balahibo na parang isang pulang ulap. Mabilis na inutusan ni Lu Weinan ang ibong may balahibong bakal na ilayo ang mga mutant na itim na putakti. Pinapanood ng ating bida ang pugad at halos walang mutant black stinger sa paligid ng pugad. Nang ang mga mutant black stingers ay nailayo ng ilang dosenang yarda. Biglang tinawag ng ating bida ang mga kaluluwa ng halimaw ng Purple Winged Dragon at Bloody Slayer, hawak ang mutant Soulflesh Spear, lumipad siya patungo sa pugad, na para bang isang Winged Centaur Warrior mula sa alamat. Halos sa isang kisap mata lamang, tumalon ang ating bida sa pugad, labis na sinira ang pugad. Ipinagpag ang sibat na parang bagyo, pinunit niya ang pugad na parang gawa sa papel. May ilang mutant na itim na stingray na sinubukang atakihin siya, pero lahat ay napatay ng sibat sa loob ng maikling panahon. Walang makakapidyo sa kanya. May isang mutant na itim na putakti ang lumapit sa kanya, at ang token nito ay hindi man lang nakatusok sa kanyang baluti, nag-iwan lamang ng maliit na puting marka dito. Si Lu Weinan ay nagulat.
Alam niyang malakas ang ating bida pero hindi niya akalain na mayroon itong napakagandang shape-shifting beast soul. Nang ang mas malaking bahagi ng malaking pugad ng mga hornet ay winasak ng ating bida, isang hornet na 2 beses ang laki ng isang mutant na lumabas ang buong katawan nito ay malinaw na parang pulang kristal. Sa sandaling lumabas ang pinakamalaking hornet, lahat ng mutant hornet na nahatak ng ibon ay bumalik sa pugad, parang may nararamdaman sila. Mag-ingat ka, bumalik na lahat ang mga hornet. Baka iyon ang kanilang reyna. Sigaw ni Lu Weinan. Ang puso ni Lu Weinan ay nanginginig. Ang kawan ay nasa mga 600 talampakan lamang mula sa ating bida. Sa bilis ng mga hornet, makararating sila doon sa loob ng ilang segundo. Bukod pa rito, ang reyna ng hornet, na maaaring may banal na dugo, ay nakatingin sa ating bida. Kritikal ang kanyang sitwasyon. Tumingin sa reyna ng hornet na lumilipad papunta sa kanya, pinaikit ng ating bida ang kanyang mga mata, umatras, at itinapon ang mutant Sophish Spear dito. Masyadong mabilis ang reyna at nakaiwas sa sibat sa maikling distansya. Habang nagluluksa si Lu Weinan sa pagkawala, ang Marangel na gintong figure ng ating bida ay nagmadaling humarap sa reyna, at pinagsasaksak ang reyna ng puting putakti gamit ang isang kumikislap na katana. Ang katana na iyon ay napakabilis na kahit ang Sacred Blood Queen Hornet ay hindi nakaiwas at nahati ito ng ating bida. Pinatay ang sagradong dugo na itim na putakti. Walang nakuha na kaluluwa ng halimaw. Kumain ng laman nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 sagradong geno points ng random. Sa napakagandang tinig na iyon, ang ating bida ay lumipad patungo sa kalangitan ng walang pagpipigil. Hinabol ng kawan ang ating bida pataas sa kalangitan, ngunit hindi siya maabot o makalipad ng higit pa sa kalahating milya mula sa lupa. Ang galing, talagang ang galing. Nagbigay si Lu Weinan ng thumbs up sa ating bida. Routine ko lang. Tumawa ang ating bida pero nakatingin pa rin siya sa kawan. Wala siyang oras para kunin ang katawan ng reyna ng putakti, pero ayos lang iyon. Nawasak ang pugad at napatay ang reyna. Ang mga hornet na ito ay dadaan sa isang magulong yugto na magiging pinakamainam na pagkakataon para sa ating bida. Tulad ng inaasahan, pagkatapos magdusa ng malalaking dagok, ang kawan ay naging magulo. Maraming mutant black stingers ang umalis sa kawan. Patuloy mong guluhin ang kawan gamit ang iyong ibong may bakal na balahibo, at ako ay manghuhuli ng mga nag-iisang itim na putakti. Pinalipad ng ating bida ang kanyang mga pakpak at nilapitan ng isang mutant na itim na putakti na lumilipad palayo sa kawan. Nagpatuloy ang ating bida na lumipad palabas upang patayin ang higit pang mga nag-iisang black stingers. Sa pakikipagtulungan kay Lu, nakapanghuli ang ating bida ng higit sa 20 black stingers sa isang araw. Ang tanging kapitan ay hindi pa rin nakakuha ang ating bida ng beast soul. Hindi nagmamadali ang ating bida. Ang ibong may balahibong bakal ay patuloy na inaalaska ang mga putakti, na nagpapahirap sa kanila na muling ayusin ang kanilang pugad. May sapat na oras ang dalawang lalaki para manghuli. Sa loob ng ilang araw, ang ating bida ay nanghuhuli ng mga mutant black stinger. Sa ika-4 na araw, sa wakas ay narinig niya ang boses na nagsabi, napatay ang mutant black stinger. Nakamit ang beast soul ng mutant black stinger. Kumain ng kanyang karne upang makakuha ng 0 hanggang 10 mutant geno points ng random. Sa wakas, naisip ng ating bida sa labis na kasiyahan, kahit na hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha o tinawag ang Black Stinger Beast Soul. Ayaw niyang makita ng iba si Dollar na nagpapana at may ugnay sa ating bida. Ang mga mutant Black Stingers na ito ay sapat na. Hindi na namin kayang magdala pa ng marami. Ibinigay ng ating bida kay Lu Weinan ang 2 mutant Black Stingers na ipinangako niya. Ginamit ni Lu ang ibon upang iligaw ang kawan ng ilang beses at nagawa niya ito ng maayos. Ang ating bida ay medyo nasiyahan. Magaling. Tumanggaw si Lu Weinan, pinagsisisihan na hindi siya humingi ng mas maraming mutant black stingers. Ang ating bida ay may 12 ng mga ito at ang nakuha niya ay 2 lamang. Pero kahit na ganon, naging maganda ang biyahe, mas mabuti pa kaysa sa kanyang sariling nakamit sa madilim na lawa. Gamitin mo ang ibong may balahibong bakal para palayasin ang mga hornet isang beses pa at pupuntahan ko ang katawan ng reyna, sabi ng ating bida. Mabilis na tumango si Lu Weinan, at kinuha ng ating bida ang 2 bahagi ng reyna ng hornet. Si Lu ay nainggit na pinanood ang ating bida habang kinukuha nito ang katawan ng reyna. Hindi alam kung ang reyna ng putakti ay may dugong banal, siya rin ay nagnanais nito. Agad na inihanda ng ating bida ang karne ng reyna ng putakti, inalis ang mga nakakalason at hindi nakakain na bahagi at gumawa ng isang palayok ng sabaw. Nang makain ito, narinig ng ating bida ang boses ng 4 na beses. Kinain ang karne ng itim na pangil ng banal na dugo.
Nakakuha ng isang banal na Geno Point. Panipi. Ang reyna ng Black Stinger ay nagambag ng 4 pang Sacred Geno Points. Hanggang dito na lang ang ating pakikipagtulungan. Ingat ka, kinuha ng ating bida ang kanyang sariling Mutant Black Stingers at tumayo upang umalis. Sa mga araw na ito, kumain siya ng maraming Mutant Black Stingers at ngayon ay mayroon na siyang 47 Mutant Geno Points. Sa 4 pang sagradong Geno Points mula sa Reyna, ang kanyang sagradong Geno Points ay ngayon 29 na. Isang matagumpay na paglalakbay ito at ngayon kailangan niyang ihanda ang mga patay na Mutant Black Stingers na mayroon siya at ipagpalit ang mga ito para sa pera.